So verse 14, sundan na lang po ninyo mga paningin. Chapter 5, Matthew 14 to 16. Ye are the light of the world, a city that is set on an hill, cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Maraming po yung magsipo. So kung inyo po mapapansin sa mga naunang mga nakaraang dalawang pag-aaral po natin, ating po pinag-aralan yung mga IMs ng Panginoon. Ngunit sa pamamagitan po nito, ay nakita po natin kung ano po tayo, kung ano po yung expectation mula sa atin sa pamamagitan po ng ating relationship sa pagpapakilala po ng Panginoon. Kung inyo pong naalala, yung ating pong pinag-aralan ng makalawa ay yung pagiging tupa po natin. Kung saan nakita po natin ang Panginoon na hindi lamang po ang mabuting pastol, kundi siya rin po yung pintuan ng pastulan. At yung pinaka-latest po natin na pag-aralan ay tayo po ay mga sanga. At ang Panginoon po ang tunay na puno ng ubas. Kung saan po sa pamamagitan niya, kung hindi po sa pamamagitan niya, kung hindi po tayo nakakonekta sa puno ng ubas, tayo po ay walang magagawa. Tayo ay mga walang silbi. Kung po naalala. So ngayon po ating pong tutunghayan isa sa mga malalim na katotohanan ng pagpapakilala ng Panginoon Jesucristo sa kanyang pagiging Diyos. At yun po yung kanyang pagpapakilala bilang ilaw, liwanag ng mundo. Kaya niyo po simulan po sa isang ilustrasyon. May isang batang lalaki kung saan siya po ay sa kanyang kakulitan, siya po ay natrap sa isang bodega. Madilim na bodega ng kanyang lolo. Bodega po ito sa isipin niyo po sa mga sakahan, malalaking bodega, kung saan po siya po ay natrap dito. Yung pintuang kahoy po ay sumara sa kung ano mang ginawa niya, siya po ay nakulong. Ang problema po, walang ilaw sa loob. So kagad, pagkatapos sumara ng pintuan, siya po ay binalot ng kadiliman. Na tila baga yung kadiliman na yon ay nakakalunod, nakakasuffocate. Anong kanya pong inunat ang kanyang mga kamay, iniwagayway sa kanyang muka, hindi niya po ito makita. Ganun kadilim yung naging sitwasyon ng batang ito. Sa kabutihang palad, siya po ay kaagad na nailigtas ng kanyang pong lolo. Binuksan ng kanyang lolo yung pinto na kanya pong naisara, at kaagad yung kadiliman ay nilamon ng liwanag. So ito po ay isa sa mga maaari natin gamitin na picture. Isang malagim na larawan ng realidad po ng mundong ito. Yung kadiliman na bumalot po dun sa bata nung siya po ay nakulong at nasara po yung mga pintuan. Hindi lamang po ito nagsimula kamakailan, kundi nagsimula po nung ang ating mga ninunong si Adan at si Eva ay nahulog sa kasalanan. It is the grim reality of our world. Ever since sin entered into this world, hindi lang po ang ating mundo ay medyo mali. Hindi lamang po ito a little of course, kung saan onti lamang ang kanyang pagkakalihis sa kalooban ng Diyos na dapat niya pong tahakin. This world is not just slightly misguided. Ano po ang description ng Biblia sa mundong ito? This world is in darkness. Nasa kadiliman. Katulad ng kalagayan po ng bata, kadiliman na marahil ay malalim, dilim na puno ng kapahamakan, dilim na nakakabulag. At ano po ang trahedya? Hindi po katulad ng bata na tila bagay siya'y nalunod. At kaagad nung kanya pong naranasan na siya'y balutin ng dilim ay hinanap niya kaagad ang liwanag. Ang malagim na trahedya po ng ating mundo is that people love darkness.
Sabi po ng John 3 verse 19, ang Panginoon po mismo nagsabi, "Men love darkness rather than light. They are blind people." At hindi po sila mga bulag na tao na nanghihinga sa klolo upang magkaroon uli ng paningin o makamtan ng kanilang paningin. Hindi po sila nagnanais, mga bulag na tao na hindi po nagnanais makita. Because they prefer it that way, to be in the dark, to be blind. Kaya kagad po tayo pumunta sa ating unang punto. Sa ating pag-aaral po ng pagpapakilala ng Panginoon bilang ilaw, maintindihan po natin ang kahalagahan nito kung ating po makikita ang kalagayan ng mundo. That the world is lightless. The world is lightless. Bakit po natin sinasabi that the world is lightless? So first point po natin, the lightless pertaining sa ating mundo at sa mga tao po na naririto. So first and foremost, makikita po natin sa 1 John 1 verse 6. If we say, sabi po doon, 1 John chapter 1 verse 6, if we say that we have fellowship with Him, kung tayo po ay may pakikipag-fellowship with God, yan po sinasabi ni Apostol Juan, and we walk in darkness, at tayo lumalakad sa kadiliman, tayo yung mga sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa atin. Unang-una yung makita po natin dito na ang Apostol Juan po ay hindi nagsasabi na there are multiple spectrums between light and dark. Ang ibig sabihin po natin na hindi niya po sinabi that there is light, there is dark, and everything between. Ang nais niya pong sabihin dito at nais niya pong ipakita that there is a stark contrast. Kumbaga, ito po ay binary. Ito po ay parang yung toggle switch na meron po tayo sa ilaw. Sa isang banda, ito po ay bukas, maliwanag. Sa isang banda, ito po ay madilim. Wala po silang bagay na they have in common. They are the exact opposite of each other. Light and darkness. To be fellowship with God. Hindi po pwedeng lumakad in darkness, sabi po ng Apostol Juan. Wala pong spiritual twilight o yung ating pong pagtatakip silim, buang liwayway, na ipaiba-iba ang kulay, naghahalo, nag-aagaw ang dilim at liwanag. In a spiritual sense, dalawa lamang po, liwanag at dilim. There is no partly in light, walang tao na sasabihin, medyo sa Diyos ako, o medyo sa liwanag ako, may onti akong dilim sa aking buhay. Ang katotohanan po ay we are either walking in the truth or walking in lies. We are either aligned with God or we are aligned with the world. It is either we are walking in light or we are walking in darkness. Ngayon ang tanong po natin, ang linaw naman, liwanag. Exact opposite pala. Bakit pipiliin ang sino man ang dilim? And that's the thing in our world. Bakit tayo lightless? Because people in this world, the system itself, desires darkness. We see the darkness desired. Kaya nga po ang tanong natin, why would someone turn from the very thing that gives life? Bakit pipiliin ang dilim? Ang Panginoon Jesus po mismo ang nagsabi ng isang nakakagising na katotohanan dito. So John chapter 3 verse 19, ano po ang sabi niya? John chapter 3 verse 19. Handa, basa. This is the condemnation that light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Tagalog. Dito. At ito ang kahatulan, naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa.
Hindi po sinabi na hindi nila alam, kaya nila yun pinili. Ang sinabi po ng Panginoong Hesus, bakit po nila tinanggihan ang liwanag, ang ilaw, ang Diyos mismo? Ito po ay sa kadahilanan, kanilang mahal. Their affection is in the dark, is in the shadows. Men love darkness because their deeds are evil. Ang root word po ng love na ginamit po dito ay yung salitang agapesan. Kung saan ito po yung ginagamit sa isang commitment relationship. It points to a willful, settled devotion. Hindi po sila nagkamali. Hindi po hindi nila alam. Ngunit araw-araw kanilang pinipili. People cling to darkness. Bakit po? Ano po sabi ng Panginoon? Sapagkat ipapakita ng liwanag ang kanilang karumihan. Because the light unmasks the reality na kanila pong ninanais itago sa dilim. Ang mga makasalanan po, ang mundong ito, they do not simply stumble in darkness, into darkness. Hindi po sila walang nagawa at napunta lamang by chance in that situation. Ang katotohanan po, sinners in this world chooses it. Kanila pong pinipili ang kadiliman. Para po silang mga nagtatago, mga pugante. Kung saan nagtatago po sa isang inabandonang warehouse sa kalagitnaan ng gabi. At sa labas po may mga pulis na tumatawag sa kanyang pangalan na siya po ay ninanais hulihin. At habang kanilang iniilawan ang abandonado pong warehouse na iyon, at sila po ay nakatayo sa may pintuan o siya'y patuloy na hinahanap, instead of stepping toward the light, ano po ang gagawin ng puganting ito? Hahanap ng mas madilim na lugar. Hahanap ng mas malalim na lugar. He doesn't want to be found out. He retreats deeper into the shadows where no one can see him. At yun po ang puso ng isang wala kay Kristo. Pag dumating ang ilaw, they will run from it. At ang kanila pong conviction is that yung kanila pong kaligtasan, their safety, their comfort is to be outside of the light and to be in darkness. Ano pong klaseng mundo meron tayo? A world that desires darkness. Again, hindi po perchance, hindi po walang choice, but rather intentionally chooses darkness over the light. So kung ang pag-ibig sa kadiliman ay ang nilalaman ng puso ng mga makasalanan, then deception is the reinforcement that keeps them there. Hindi lamang po darkness is desired by this world, there's also deception that is being deepened. Sabi po ng Apostol Pablo sa Ephesians 5 verse 8, ito po'y tumutukay sa mga taga-Epeso at ang kanya po sinabi, for ye were sometimes, ano po? Darkness. But now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Kung inyong papansinin po, hindi po sinabi ng Apostol Pablo that ye were in darkness. Sinasabi niya po yung kalagayan ng mga Kristiyano sa Efeso bago po sila maligtas. Hindi niya po sinabi na nasa kadiliman kayo. Ano po sinabi ng Apostol Pablo? Ye were darkness. Kayo ay kadiliman. Darkness wasn't just their surrounding. And darkness wasn't just our surrounding. Yun po ang very nature ng isang tao na wala kay Kristo.
ito po ay hindi lamang po external problem, but rather a very deep internal one. But how does a person remain in such darkness without ever crying out for light? Kung literal itong tao, literal na sitwasyon, no one would ever want to be, to stay another minute in deep darkness. Ngunit bakit po ang mga tao ay patuloy na namumuhay sa kadiliman? Patuloy na tinatanggihan ang liwanag? May sagot po ang Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Bakit sila nananatili sa kadiliman? Bakit patuloy ang kanilang pagnanais na manatili sa kadiliman, mabuhay sa kasalanan, at patuloy na lumayo sa Diyos? Ano po? Pakibasa. Reading starts now. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ano po sinabi? The God of this world hath blinded them, the minds of them which believe not. Si Satanas po is the great enabler. O gusto mong mamuhay sa kasalanan, sige, tutulungan kita. Amen. Lahat ng mga kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Satan blinds the minds of the unbelievers, and it's more than hiding the truth from them. Ano po ang ginagawa ni Satanas to blind them? O anong klaseng blinding, pagbulag ang ginagawa ni Satanas? Katulad ng kanyang pakikipagtalastasan sa Panginoong Jesus, he distorts the truth. He distorts reality. Hindi po ba't mas nakikita natin yun sa ating mundo? Makita ka ng reels kung saan yung mga pro-life, makikipag-usap sa mga pro-abortion, kung paano nila pinaglalaban na hindi tao, yung nasa sinapupunan na isang babae, and how they try to justify yung kanilang mga evil deeds. And those same people, yung mga taong yun, will magwewelga, makikipaglaban kung may mga nasaktang hayop. They value animal lives more than human lives. And how twisted is that? But that's how good Satan is. That's how good a liar he is. Kanyang binabalugtot. He distorts reality. Kung saan kanya pong pinapakita, kanya pong dinadaya ang mga taong ito na yung kadiliman ang dapat nilang i-desire. That the darkness is the more desirable thing than the light. Na yung huwad, yung mali, yun ang katotohanan. At yung katotohanan, yun ay huwad. It is a deception so deep that people begin to believe the lie and to hate the truth and to shun the truth. That's why the prophet Isaiah warned us in Isaiah 5:20, woe unto them that call evil good and good evil, and put darkness for light and light for darkness. Again, in this world, lalo na po, abot kamay mo na kahit anong parte ng mundo. You can see it everywhere. Rebranding. Kung saan, ano po yung kasalanan? Expression of freedom. Ano yung rebellion? Ito'y pagiging progressive. Yung mga makakaliwa, ang tawag din na sa kanilang sarili, the progressive left. Kaya po sila mga rebelde.
is to bring about progress. Ano na po ang tawag natin sa self-idolatry, sa narcissism, self-care, self-esteem. Ang mga tao po'y may piring, and the world is convinced that it's seeing things clearly. But clearly, they're not seeing things clearly. Amen. Para pong isang GPS, na pag magsalita sa'yo, confident na confident, sasabihin sa'yo, turn right in 30 meters. Ngunit pala, pagka lumiko ka po ng kanan, diretso ka sa bangin. The problem isn't just the bad direction. Yung problema po ng panahon natin, katulad ng pagtitiwala sa maling GPS ngayon, ay pagtitiwala sa maling guide, pagtitiwala sa sinungaling, pagtitiwala sa kultura that magnifies self, magnifies flesh. At ang problema, this culture is persuasive. Yung mga kabataan ngayon, sila yung mga sigurado na hindi makikinig sapagkat piling nila sila yung tama. At sila po yung mga magaling manghikayat, but sadly, they're deadly wrong. So what kind of world do we live in? It is a world that desires darkness. It is a world who, as the time passes, being deceived deeply and deeply. Ngunit ang katotohanan po, desperation is dominating. Desperation is dominating. Hindi lamang po yung pangloloko ay para linlangin. Hindi lamang po para manloko, yung panloloko. Yung kasinungalingan ng dyablo, hindi lamang po para manligaw. It imprisons. What begins as a desire for darkness, reinforced by deception, ends in total domination. Sabi po ng Apostol Pablo again in Colossians 1, verse 13. If not for God and if not for Christ, ano po sabi? Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Ano po ang sinasabi dito? Our very salvation, we are under the power of darkness. And in ourselves, hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. At ang mundong ito ay ganun po ang kalagayan. Ano po ang kanilang kailangan? Someone to deliver them. They're in a desperate need for freedom. Ngunit yung kanila pong tinatamasa po na pagkakulong sa kasalanan ay yung po kanilang tinuturing na kalayaan. The word power po dito means authority, dominion, jurisdiction. Ang kadiliman po na ating pinag-aaralan is not just a passive backdrop. Hindi lang po ito umiikot sa isang tao at tila bagay nasa kanya lang environment. Ang katotohanan po, this darkness is an active ruler. Ito po ay hindi lamang po Panginoon. Ito po ay tanikala. Ito po ay kulungan. And without Christ, people are not free. Sila po ay mga captive under this tyrant's ruler ng kadiliman, ng kasalanan, ng laman. Sa kanilang paglayo kay Kristo, kanila po itong tinuturing na kalayaan. Ngunit ang nakakalungkot na katotohanan, they
they're just blind enough to see that they are the real, sila po yung mga totoong hindi malaya. That they are captives. Sila po yung mga bilanggo. Kaya po sinabi ng Proverbs 4:19, maliwanag na kanya po sinabi, the way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Pakita mo yung Tagalog, Kuya Ray. Please. Pakibasa po. Reading starts now. Ang lakad ng masama ay parang kaliliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang pinagsisisuran. Sila'y lumalakad, parang lumalakad sa madilim, at hindi nila alam kung saan sila matitisod, na merong makakatisod sa kanilang harapan. But they know not because they are in darkness. At yan ang trahedya ng mundong ito. The tragedy is that kung sino pa yung ligaw, they are the ones who think they're fine. They think the path feels familiar. Yung kanila pong tinatahak na landas feels sure. Ngunit ang katotohanan, danger is hidden. At kanila lamang malalaman ang panganib na dulot ng kanilang paglalakad sa kadiliman pag huli na. At ang kadiliman po ito doesn't fade in time. This darkness started after Adam and Eve rebelled against God. It had been around 6,000 years. At ang kadiliman na ito na bumabalot sa mundo ay hindi po nawawala. Hindi nababawasan. Kung paano yung tunay na literal na dilim without the light, pwede kang umupo doon in 10 minutes or 10 years. Ngunit hindi mababawasan ang dilim ng lugar na yon. It will remain pitch black. At kailan naman po yung mawawala yung dilim? Pag may pumasok na liwanag. And that's the same with this world. Darkness doesn't fade with time. At kung ang mundong ito ay puno ng mga tao that prefer darkness, kung saan sila'y patuloy na nagpapadaya, and they doesn't know that they are in desperate situation until it's too late, it only means that the greatest need of this world, our greatest need, is not simply better morals. Hindi mga bagong polisiya. Not cultural reforms. Ano po ang kailangan ng mundong ito? And that what God had provided, this world's greatest need is the true light. Amen. Not just any light. Hindi isang ilaw ng kandila. Ni ilaw ng kahit anong bituin. Hindi ilaw ng kahit anong i-produce ng siyensya ngayon. Not the distant glimmer of human philosophy. Ang kailangan po ng mundo is the light that never dims, light that never lies, and light that never dies. And that's why in that dark backdrop, we realize the greatness ng pagpapakilala ng Panginoong Jesus. I am the light. So notice with me, the light. Ito po ay isang exclusive identity ng Panginoong Jesus. Dalawang beses po itong pinakilala ng Panginoong Jesus in two separate occasions. Una po sa ating scripture reading sa John 8. Sabi po niya sa John 8:12, Jesus again, then spake Jesus again unto them, saying, basa po, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
At sa John 9, simula po ng 4. John chapter 9 verse 4. Okay, reading begin. I must work the works of him that sent me while it is day, the night cometh, when no man can work. Verse 5. As long as I am in the world, I am the light of the world. Kung inyong pinansin, hindi po sinabi ng Panginoong Hesus, at kung hindi po lingid sa inyong kaalaman, ang Panginoong Hesus po nagsasalita at nagpapakilala bilang liwanag ng mundo. Hindi niya po sinabi, I am a light. Hindi niya sinabi, ako ay isang liwanag. Ako ay isang ilaw. He does not present himself as one of many options. Hindi niya po pinakilala ang kanyang sarili bilang ako'y araw. O kahit anumang pangalan ng bituin. Kanya ipinakilala ang kanyang sarili bilang the light incarnate. He declares with divine finality, I am the light of the world. This is not the claim of one who is merely helpful. Hindi niya ito sinasabi dahil pwede kanyang matulungan. Kaya niya po ito pinakilala. Katulad ng ating pinag-aralan sa una, because it is a dire need. Kanya po pagpapakilala ito because he knows that this is utterly essential in the backdrop of darkness. At ano po kanyang pagpapakilala? Hindi lang po siya isa sa mga ilaw, bagkus sa kanya sinabi, I am the light. Na siya lamang ang liwanag. The original, underived source of every ray of truth that has ever pierced the world's darkness. And outside of Christ, there is no light. Amen. Outside of the true light, there is only night. Ang kanyang ilaw po ay hindi hiram. Ang kanyang pong ilaw ay hindi may certain panahon at sasabog katulad ng mga bituin. And they will cease to be bright anymore, to provide light anymore. It is not reflected from another source. It is not kindled by any human spark. It is not sustained by any created hand. Ang kanya pong ilaw is something produced by a self-existent, eternal, sovereign God. Ang kanya pong liwanag is from everlasting to everlasting. He has been the radiance of the glory of God from eternity past, and He will be the radiance of the glory of God to in the eternity future. Lahat ng katotohanan, lahat ng moral, yung tunay na moral, lahat ng every act of grace, lahat ng every act of hope, every beam of hope, lahat po ng ito came from Him, flows from Him. Yung po kanyang sinasabi, pagpapakilala bilang liwanag, all of it flows from the Lord Jesus Christ Himself. At katulad po ng araw sa tanghaling tapat, na hindi po siya nakikipaghati sa anumang mga bituin sa liwanag ng araw na iyon, ng panahon iyon. Sa tanghaling tapat, yung araw lamang ang nagbibigay ng liwanag. Wala kang makikitang ibang bituin sa langit. So Christ does not share His role as light with any rival. Wala pong co-savior. Ni walang secondary lamp. Amen. Walang alternative flame. Kaya po, kung atin siyang tatalikuran, kung sino man ang tatalikod sa Panginoon, with no alternatives, kanya pong niyayakap ang kadiliman. Amen. To turn from Him is to embrace the night forever.
Again, ang Panginoong Jesus is not one of many light. He is the light. And without Him, only darkness. And without Him, there will be no life. But with Him, there is the light of life. Amen. So it is an exclusive identity. Yung Panginoong Jesucristo lamang po yun. Next, it is an effective illumination. Ang liwanag po ng Panginoong Jesus is not partial. He does not shine on the pleasant corners of life lamang. Kapag kanya pong tinapatan ng ilaw ang isang tao, lahat ng dilim sa kanyang buhay mawawala. Amen. There will be no hidden chambers untouched. When His light enters, lahat ng dilim may tatakas, maglalaho. Amen. Kaya nga po sabi ng Apostol 1 in 1 John 1:5, that God is light, and in Him is no darkness at all. Amen. No shadow, not a dim place. Ang kanya pong liwanag ay pure, total, unchallenged. Sa dalawang pagkakataon na kanya po pinakilala ang kanyang sarili bilang ang liwanag ng mundo, meron pong heavy setting of darkness sa ating pong teksto. Kung niyo po inunawa ang inyong pagbasa, meron po ditong babae na nahuli in the very act of adultery. At tinapon po ang babaeng ito sa kanyang paanan at ninanais ng mga tao na siya po ay patayin. What we see here is the backdrop of sin, shame, and hypocrisy. Hindi lang yung kasalanan ng babae, bagkus yung pagiging hipokrito ng mga tao na nagdala sa kanya ng babae. And this is the backdrop kung saan pinakilala ng Panginoong Jesus, I am the light of the world. Amen. And what happened to that woman? Her life is not the same. It was a life-changing encounter for her. And then sa John 9, assignment nyo na lang po sa bahay. Ngunit ang konteksto po nito ay yung lalaki na pinanganak na bulag. At pinagtatalunan nila kung sino bang may kasalanan, bakit bulag yung lalaki. Physical blindness. In chapter 8, moral darkness. In chapter 9, blindness. And from this backdrop, pinakilala uli ng Panginoon na kanyang sarili bilang the light of the world. I am the light of the world. Sabi po ni R.C. Sproul, the light has come. Ang Panginoon Jesus has come not to make darkness tolerable. Nung kanya pong hinipo ng liwanag yung lalaking bulag, siya'y nakakita. Nung naninagan ng kanyang liwanag, yung babae na nasa madilim na pamumuhay, siya po ay nagbago. Light has come, sabi ni R.C. Sproul, not to make darkness tolerable. Ano raw po? Why did the light come? To banish it forever. Amen. Kaya po hindi nararapat ay hindi katanggap-tanggap na isang Kristiyano na sinasabing tinanggap si Kristo. Si Kristo ang Panginoon sa kanyang buhay, ngunit nabubuhay sa dilim. Dumalakad sa kadiliman. Tama ang sinabi ng Apostol 1, siya ay sinungaling. Ilan sa atin ang sinungaling? Ang liwanag po ng Panginoon is not just a decoration. Ang liwanag niya po ay pagliligtas. Amen. It is deliverance. Hindi po ito isang sentimental glow up. Not a sentimental glow. Ang liwanag po ng Panginoon is a saving glory. Amen. At pag ito po ay nagliwanag, nakakalag ang mga tanikala, ang mga matay na bubuksan, ang mga puso ay lumalambot, nagiging laman, at ang kadiliman po ay natataboy. Amen.
So those who are truly touched by this light, makita po natin, meron pong evident identification. The light not only saves, it shines through those it has saved. Sabi po sa John 12:46, sabi ng Panginoon po again, I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Di nagbukas. The word abide, alam niyo na po, sabihin po nito ay manatili, to stay put. When Christ, kung ang ilaw po ng Panginoon ay umuno sa puso ng isa, it drives the believer out of the shadows. At wala pong makakapagpatuloy na pagsunod kay Kristo if that person remain in the same darkness as we are rescued from. Kung tayo po ay tunay na niligtas ng liwanag, ng tunay na liwanag ng mundong ito, wala na po tayo sa kadiliman. Yung madilim na buhay, hindi literal. Ngunit yung mga bisyo, masamang ugali, lahat po yun ay niliwanagan na. Lahat po yun ay napuksan na ng liwanag ng Diyos, ng Panginoon Jesus. Hindi pwedeng kadiliman na nakikita sa ating buhay. And we are identifying ourselves to Christ. Na hindi nga rin po dapat neutral. Na hindi ka madilim, hindi ka maliwanag. Ano po ang sinasabi ng Panginoon? That those who were touched by the light should shine as the light himself. Liwanag that is not meant to be hidden. Katulad na isang lighthouse na makikita from miles away. Ganun po dapat ang buhay ng mga Kristiyano. Mga buhay na binago ni Kristo. At walang taong hindi makakapansin. A true believer will reflect the light in such a way that the world will see and know the difference. So what we see, ang liwanag po na kailangan ng mundo was provided through Christ. It is His exclusive identity. And He is effective in illuminating darkness and giving sight to those who are blinded. At ang ebidensya po ng kanyang pong liwanag ay mga buhay na binago. Madidilim na buhay na naging liwanag din ng mundo. His light is not just only something we receive. It is something we are called to reflect. Sa ating susing talata, He Himself said it. Matthew 5:14, Ye are the light of the world. Again, tama po pinag-aralan natin ng mga unang parte ng ating preaching that there is only one true light. And that is the Lord Jesus Christ Himself. But His light is so bright, so shining, that it will leave a mark sa mga buhay na liwanagan niya. His presence glows to those who are illuminated by His light. And the glow of His presence must spill out into the streets, workplaces, homes, nations. Katulad ng kanya pong pagliliwanag sa mundong ito. Gayon din po tayo. Hindi po tayo ang source ng liwanag, but we are light bearers. We are light reflectors. Katulad ng pagpapakilala ng Panginoong Jesus that He is the light of the world, kanya rin pong pinakilala. Hindi niya inutusan.
Kanyang pinakilala yung kanyang mga tagasunod to be the light of this world also. So notice with me, to be light bearers, it means it is a divine designation. Hindi po sinabi ng Panginoon Jesus, try to be the light of this world. Hindi niya po sinabi, someday, you might be the light of this world. Tiyak! His words are emphatic. You are! Ikaw ay liwanag ng mundong ito. You yourselves are the light of this world. Hindi po siya tumutukoy sa potential. Hindi po siya tumutukoy sa anong mangyayari sa hinaharap. What the Lord Jesus Christ is referring to is your position. The moment that we belong to Christ, light becomes our identity. Amen. We are light bearers through divine designation. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo in Philippians 2:15. Sige po, basa. Ready? Read. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of crooked and perverse nations, among whom ye shine as lights in the world. Blameless and harmless sons of God, without rebuke, in the midst of darkness, midst of crooked and perverse nation. Ano po sinabi? Mahawa kayo sa dilim. Ano po sinabi? Whom ye shine as lights in the world, against the black backdrop of a darkened world. Ang mga mananampalataya po dapat should stand out katulad ng bituin sa isang madilim na gabi. Hindi po ito another level of Christianity. It is the very essence ng Christianity. The very essence of discipleship. The very essence of being a believer. Ngunit ang trahedya po is when those who are light live as though they are not. They are camouflaging. Di po ba yung biro ng ating pastor, hindi halata? Ang galing magdala. They are camouflaging in the shadows instead of cutting through them. And that's the problem. Kaya tayo nahihirapan, dali ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Katulad ng sinabi ni Charles Spurgeon, ang mga Kristiyano po ang Biblia ng mundo. Hindi niya kailangan basahin ang Biblia mo. Hindi mo siya kailangan bigyan ng Biblia. Our lives is their Bible. And how do we present God? How do we present Christ? Sinong Kristo na nakikita nila sa ating buhay? Many will never read the book, but they will read you. So next po, konti na lang po. Makikita natin, katulad ng ating emphasis, that this light is not ours. Therefore, it is a dependent display. Tayo po dapat mapaalalahanan na liwanag na ito ay hindi sa pamamagitan natin. Amen. Hindi mula sa atin. Tayo po ay hindi mga araw, bagkus mga buwan. Buwan ng earth, yung ibang buwan, di ko po alam kung nag-reflect. Like the moon, we are beautiful at night only because we reflect the light of the sun. Amen. Katulad po ng pagpapakilala kay John the Baptist sa John 1:8, he was not that light. At gayon din po tayo, we are not that light because it is Jesus Christ, but was sent to bear witness of the light. Ang mga buhay po ba natin ay mga signposts na magtuturo kay Kristo? Tayo po ba yung mga ebidensya na nagsasabi, binago yan ni Kristo? Totoo yung Kristo niyan?
Sabi po ni A.W. Pink, the Christian is not a light in himself, but only as he reflects the light of Christ. Katulad din ng tupa na walang magagawa apart from the shepherd. Katulad ng sanga that can do nothing without the vine. Gayun din po tayong mga liwanag. We can do nothing without the true light. The Son of Righteousness. Kung tayo po ay hindi connected to Him, if it is not His light we are reflecting, then wala po tayong pagkakaiba sa mundo ito. We are also darkness. So lastly mga kapatid, it is a distinctive duty. There is a distinctive duty. Light bearing has a distinctive duty. Sabi po ng Panginoong Hesus sa verses 15 to 16, hindi pong basahin. Chapter 5, Matthew, verses 15 to 16. Pasimulan niyo po ng 14. Reading. Diyan na po. Amen. Reading begin. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So may dalawang bagay, two duties that we have to do bilang light bearers as light of this world. First, our light must be visible. Walang mag-iilaw ng kandila at iatatago that will put it under a bushel. A person who lights a candle will put it on a candlestick, so that candle will illuminate the darkness. Hindi pwede ang iyong pananampalataya ay tago. Walang tunay na disipulo na undercover. Amen. If you are in light, if you are light, then you must shine like light. Amen. It must be visible. At kakambal nito, it must be virtuous. The light must be virtuous. Hindi kung anong gawa lang. Let your light so shine before men that they may see your good works. Amen. Mga mabubuting gawa. At paano po para ikaw ay luwalhatiin, tayo ay maluwalhati, tayo may taas? Hindi po our distinctive duty. That's why we show our good works is to point people to God and to glorify the Father which is in heaven. Sabi po ng Panginoong Jesus. Ulit-ulit na natin narinig din natin kanina mula kay Charles Spurgeon. But again, the world will not read the Bible. But it will read our life. Marahil ang buhay natin ay ang kaisa-isang sermon, kaisa-isang salita ng Diyos na kanilang ma-encounter sa kanilang buhay. So how do we present Christ? Are we light or are we darkness? Nawa po sa mga panahon na may bagyo po sa buhay, makita po nila yung kapayapaan ng Diyos sa atin. Amen. Sa mga pagkakataon na wala pong, in times that are hopeless, may kawalang pag-asa, let them find hope in us. Amen. And in times of despair, let them see Christ in us. Amen. Kaya niyo pong tapusin ko dito, sabi po ng Panginoong Jesus, let our light so shine before men, that they may see our good works and glorify our Father which is in heaven. Ito po, yung kanina is an identity, but this one is a command. Yung sa verse 14 is an identity, ye are the light of the world. But this one is a clear command from the Lord Jesus Christ. It is not a suggestion. Amen. Ano po ang sabi ng Panginoon? Inuutos niya sa atin. Dapat makita sa ating buhay. We are to live visibly, actively, powerfully, as light bearers sa madilim na mundong ito.
What does it mean? We refuse to be overcome by fear. Amen. We refuse to be overcome by compromise. Amen. And refuse to be silenced pagtungkol sa mga bagay sa Diyos. Though the darkness around us presses hard, ang utos po ng Panginoon sa atin is to stand firm in the truth and in the power of the light of the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin po ito is we should refuse to hide our faith. Amen. We are not to dim our witness to avoid conflict or discomfort. Amen. The world needs the brightness of our testimony. Makita nila yung ating integridad. Makita nila yung ating kindness. Makita nila yung ating courage. And lastly, ang ibig sabihin po ang utos ng Panginoon ito is for us to intentionally live for God's glory. In every place. Sa ating tahanan, sa eskwelahan, sa ating trabaho, sa ating mga kapitbahay. Because light, mga kapatid, that is who we are not meant to be contained, but to illuminate, magbigay liwanag sa mundong madilim na nasa paligid natin. Balikan natin yung challenge and encouragement ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Let that be our challenge as well, that we may be blameless. Philippians 2:15. That we may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation. Hindi tayo maging crooked and perverse in the midst of those people. Makita nila yung kaibahan, makita nila yung liwanag sa atin, among whom ye shine as light in the world. Ang mundong po ito ay liko, magulo, masama. Ngunit nawa ang ating mga buhay maging liwanag sa dilim. Amen. Sa madilim na langit, nawa ang ating buhay po ay isang matingkad na bituin. Mga kapatid, we need to rise up. Take seriously this glorious calling to reflect the light of the world. We reflect Christ, the light of the world. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong aatras, at huwag po tayong mag-compromise. Let our light so shine, bright, steady, and bold, so that all who will see will be drawn to the one who made you a light bearer in the first place. Amen. Tayo po ay mga ilaw ng sanlibutan. Amen. Because Christ is the light of the world, and we are reflecting His light in our lives. Are we living up to our name? Ito po ang salita ng Diyos. Amen. Tayo po yung magsitayo. Tayo po yung magtapos sa panalangin.